Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. And welcome now to the program, Your Honor, please. Ako po si Ben Paipon, welcoming you to the program, Your Honor, please. Magandang gabi po sa inyong lahat. Imbitado na po kayo. Umpisano natin ang ating programa alas 8 hanggang alas 10. Ngayong gabi, June 17, Huwebes. June 17, no? Alam ko rin nyo, kamakailan lang parang kaumpisa lamang po ng taon. Ngayon, nasa pang-anim na ho tayo. Diyos ko po, napakabilis ang panahon. Sana ganyan din po kabilis
ang pagbaba ng mga virus, COVID virus dito po sa atin. Ano po? Pinag-uusapan po ngayon mga kababayan ang para bagang Paskong walang face mask. Ayos, ano? Face mask. Wala na daw po sa Pasko. Alam po niyo, this could happen really. Ito po talagang tunay na mangyayari ho sa atin. And it is very, very possible. Ang problema lamang ho, ah, mukhang kulang-kulang ho ang preparasyon ng ating pamahalaan. Hindi problema po yung mga kababayan na nating mga pasaway. Sapagkat talaga naman po sumusunod na po ang taong bayan. Naka-face mask, naka-face shield, nag-social distancing. Talagang ang gara nga po ngayon, malinis ang mga kamay ng mga Pilipino ngayon, mga kababayan. Ano? May washing na po. Kahit medyo kakaunti ang tubig na tumutulo ho, may washing po. That means to say, sumusunod sa protocol ang mga kababayan po natin. Ang problema lamang ho dito, baka nagmamadali ang ating pamahalaan. Pipilitin ho nilang mapaniwala ang buong mundo na dito sa Pilipinas wala ng COVID. Ayun, papayagan na ho tayo, wala ng face mask, wala na lahat, mga kababayan. Ay, nako, ito ang problema, baka biglang bumalik ang virus, sisirit muli. Ay, nako talaga, dodoble po ang pinsala sa atin. I think this is not going to be only doubled, it's gonna be tripled do, mga kababayan. Kanya nakakatakot po ito kung hindi po tayo mag-iingat. Maganda nga po at medyo bumababa talaga. In Metro Manila, that is in the National Capital Region and other provinces na kasama po sa NCR. Okay? Pero sa ibang mga lalawigan po, mga kabayan, talagang mabigat po ang problema ko Sumisirit pa po Sumisirit talaga ang virus. And in the whole country, ang tala ho ng DOH, hindi naman po bumababa sa 5,000 Nasa 6,000 plus pa rin po tayo, mga kababayan. Kanya I do not see any, yung masaya. Hindi ho Nalulungkot ako pagka nagluwag po tayo ng nagluwag na hindi natin iniintindi ang pagsirit. Baka naman ang sinusunod lamang po natin, mga economic managers po natin, na pinipilit buksan ng ating ekonomiya sapagkat luging-lugi na raw po sila. Yan ang masakit ho dito, mga kababayan. Mapapasubo po tayong pare-pareho pagka nagluwag tayo without consideration sa health ng taong bayan. Sa akin po, importante ang kalusugan ng taong bayan. There is no economic progress if there is no healthy citizenry. Ito po ang talagang susi ng pag-unlad ng bawat isa ng ating bansa, kalusugan ng citizenry. Hopefully, mabibigyan po ito ng pansin ng ating mga economic managers. Lalo-lalo ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, who seems to be in agreement na mag-face shield, hindi na tayo mag-face shield, sa labas. Sa hospital na lamang po. Paano sa mga malls? Paano sa mga closed establishments like banks? Nung araw, medyo galit ako sa face shield sapagkat para bagang nadodoble-doble lamang po ang pangharang ho natin sa ating mukha Pero nakikita ko ang yung medical purpose of the face shield. Po? Karagdagang proteksyon sa ating sarili po yun. Okay? So maganda po na talagang inimpose nila sa mga closed malls, closed offices, mga workplaces, dining setup ho, nandiyan pa rin ho.
So, pero ang Pangulo ngayon, ha? Sa hospital na lamang daw po gagamitin ang face shield. Ala, sige. Sige ho. Ha? Yan po ang sabi ng Pangulo. Pag bigla ho tayong magkakandara pa muli pagka sumirit ang COVID virus ho. I hope hindi natin pagsisisihan pare-pareho ang ang disgrasyang ito. Okay? Bueno, nanonood na po sa atin ang mga kasama ho natin sa paglilingkod bayan at ganoon din po sa mga nanonood at nakikinig sa ating programa. Nandiyan na po si Ma'am Lilian Gabriel, Blessed Thursday, Tata Ben, and this universe. More power po sa your honor, please. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Dan sharing. Yan po ang pinakamaganda sa lahat, Ma'am Lilian. Thank you very much, Ma'am Lilian. Malapit na po ang programa ni Ma'am Lilian. Sabado po, alas 10 hanggang alas 12 po. Yan, libreng kaalaman. Marami po. Ay, kanina nga pala, Ma'am Lilian, gusto ko sanang tawagan kita sapagkat namamanhid yung kanang mga kamay ko eh. Oh, ano bang gamot ko dyan? Pwede bang i-share mo dito yung pwedeng exercise na gagawin ho ng mga namamanhid, ng mga daliri? Sapagkat hindi lamang po si Tata Ben ang nakararanas ito eh. Baka sabihin po ng namamanhid ng mga kamay, may sakit na sila sa puso o kaya nag-hypertension na. Oh, baka lalong magka-hypertension dahil sa panginginig, dahil sa takot, hindi po dahil doon sa pabamanhid ng mga daliri. Okay? Ma'am Lilian, good evening. Super! Palakpakan po si Ma'am Lilian. Okay? Oh, ang dami niyang hearts. Thank you very much. Andrew Neo is watching. Ganon din po si Charlie Fry. Gandang gabi, Tata Ben. Padre, good evening, Charlie. Good evening. Yung programa ni Charlie Fry, Saturday din po, alas 9. Yan, alas 9 ng gabi. Pagka manunood po kayo dyan, huwag kayong lalapit sa kanyang frying pan. Wag kayong lalapit to. Baka matalsikan o kayo ng mantikang kumukulo. Parang ano tayo parang may COVID dyan social distancing po tayo. Charlie, tama ba? Pero huwag ko kayong mag-alala. Yung talsik ng mantika, may pabor ho sa inyo. Magigising po tayo sa katotohanan. Matindi po yan si Mr. Charlie Fry, Frying Pan. Every Saturday, alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Okay? Ayan, si Mr. Charlie Fry. Good evening, Charlie. Ravenna Naya, Dan Sharing. Ma'am, magandang gabi po. Good evening. Dan Sharing. Hindi pa bumabati. Dan Sharing na siya. Thank you very much. Josephine Taledillo. Good evening po, sir. Watching na po. Ayan, very good. Break it to say, Padre. Of course. Good day, friend. Sabi po ni Pareng Ricky Tisoy. Good evening po, Tata Ben and Miss Universe, Andronio. Josephine Roquero, good evening, Sir Ben, Paipon, and Miss Universe. And Your Honor, please, blessed Thursday and take care of your health. God bless always. God first. Yun. Maricar Chanliongco de los Santos. Dan sharing din po. Okay. Ang dami na nag-share. Thank you very much po, mga kabayan. Maraming salamat. Natutuwa po si Tata Ben Paipon sa inyo. Ravenna Naya, good evening, Your Honor, Tata Ben Paipon, Ma'am Ravenna Naya, magandang gabi po sa inyo. Angelica Paz, good evening at more power po sa inyong lahat sa BSCC family. Sir Ben Paipon, Your Honor, please, Madam Lynn, Miss Universe, God bless and keep safe always. Thank you very much, Ma'am Angelica Paz. Alex Aquino, magandang gabi, partner. Good evening. Hindi ko nadidinig ang comments ninyo
Alex, Ravenna Naya, God be the glory. Have a blessed first day. Thank you very much, Ma'am Ravenna. Eve M. Ramos, good evening, Sir Ben, Your Honor, please, and Miss Universe. Chincha Buste, maaga mga kabayan na natin, ha? Good evening po, Sir Ben. Good evening, Chincha. Magandang gabi po. Ma'am Ravenna, shout out sa mga God's Angels, Lilian Gabriel, Annalie Candeza, at Susana Udin. Good evening sa inyong lahat dyan. Sabi ni Ma'am Ravenna, ganun din puno kina Dondan Quartz and Daddy Raf Dinglasan Jr., ang Lodi ng Bayan. Sama na ninyo, ang lolo ng Lodi ng Bayan. Okay ba? Ayos ha, sinisingit ang sarili ha. Okay, Charlie Fry. The president supposedly told Senator Soto that he would order DOH to stop the use of face shields. So mga hospital na lamang daw ito required isuot. Yan ang kinatatakutan ho natin, partner. Charlie. And I think it's ordered already. Mukhang may kalatas na ho. Inaprobahan na po ng ating Pangulo that face shields will only be used in hospitals. Wala na ho sa mga bangko, wala na sa mga malls, and so on and so forth. We have only finished 5% vaccinating our people, Mr. President. 5% of 100 million Filipinos ho. Panginoon ko po, may mahirap po ito. Ha? In the first place, face shield has been imposed upon Filipinos dahil po sa proteksyon na binibigay sa bawat Pilipino. Ngayon, tatanggalin ho natin. Hindi pa po tayo nakakatiyak na wala na po itong virus. Sumisirit po ang virus sa ibang mga bansa. Dito sa Metro Manila. Ako nandyan pa yung virus po Kahit pa paano. Pwede pa rin makahanap po ng maapektuhan po ng virus. Makakapitan po ng virus. Hindi pa po tapos ang bakuna. Kung inuna po sana ang Metro Manila at nabakunahan po sa 20%, 30% man lamang ng mga taga Metro Manila, National Capital Region plus yung 4 na probinsya po sa paligid ng National Capital Region, baka sakali ho sana. Hindi na ako matatakot kahit wala pa pong herd immunity. But there is no vaccination close to that mark, mga kaibigan. Wala po 5% in the whole country Not 5% of the National Capital Region. Pinag-uusapan mo dito Huwag ka nang mag-face shield dito sa National Capital Region. Tama ba yan, Charlie? Huwag ka nang mag-face shield dito sa National Capital Region. Maliban lang kung ikaw ipapasok sa hospital. Papasok ka sa hospital as patient, mag-face shield ka. Alam nga buhay na ito. Sino naman papasok sa hospital? Yung dadalaw, hindi ka nga makadalaw sa mga pasyente na dinadala sa hospital Well, of course, maliban lamang po sa mga ibang sakit, na pinapayagan po rin tanggapin sa mga pribado at mga pampublikong hospital. Pero normally, mahirap na pong mag-face shield ng mga pasyenteng dadalhin mo sa hospital. Anak ng pating talaga. Anyway, pag-uusapan din natin yan mamaya, sa katagalan po ng ating programa. Hanggang alas 10 naman po tayo. Gusto ko rin pong pag-usapan din po natin ang iba pang mga issues pagkatapos po nating mabati ang mga nagmamahal po sa ating programa. Marami po kayo Marami po kayo. Katulad itong classmate ko from high school, from grade 1, from kindergarten to high school po, mga kababayan. Si Roger Erwela Escalante. Ito po talagang kasama ko sa eskwela from the beginning to the end. Roger, good evening.
Nasaan ka ba ngayon? Where are you today? Oh, Roger Eruela Escalante. Ravenna Naya, Miss Universe. Good evening. Magandang gabi daw po. Miss Universe, sabi ni Ma'am Ravenna Naya. Charlie, we are the only country in the world using the face shield. Okay? Oo nga. Nahalata ako nung umpisa pa lamang, kanya nag-object po ako dyan eh. Bakit ano pang kakailanganin natin? But our medical experts were so insistent po. They were very insistent. Kailangan daw natin proteksyonan natin ang ating sarili. Kahit nasusuffocate na ho tayo, hindi na po tayo magkahinga. Ganyan ho yung... Yan pala ho. Yung pala, meron palang nagnenegosyo ng face shield sa kanila. Walang yung buhay na ito. Oh, sino ba sa inyo nagnenegosyo ng face shield? Oh? Yung buhay na ito. Charlie, alamin mo nga kung sino sa kanila ang nagnenegosyo ng face shield. Ravenna Naya, Migs Mendoza Flores, magandang gabi pa daw po, sabi ni Ma'am Ravenna. Ganon din po si Vi Tagalog, Ricky Tisoy, basta may pera itong Pasko. Pre, face mask, may gamit pa, face mask shield, gamit pa sa closed spaces, pre. Ayun, ang sabi ni paring Ricky Tisoy, face mask, may gamit pa, face shield, gamit pa sa closed spaces, pre. Kailangan siguro, sabi nga ni Tisoy, kailangan din po yung mga sa malls, sa mga bangko, sa mga parlor na aircon, di ba? Mahirap po ito, mga kababayan, pagka nadampuan ka ng virus, ha? Hindi basta-basta ba ito, mga kababayan, no? Okay, sana pagsipan ng mabuti ng ating mga kinaukulan na don't just listen to the economic managers. Because the economic managers, wala ho silang ibang interest ho eh. Kung hindi bulsa ho nila eh. They do not. Hindi naman sila interesado kung anong mangyari sa bayan ho natin eh. They are more interested sa kanilang profits, sa kanilang kikitain ho eh. Alam po namin na marami na ho kayong nalugi. Pero hindi pa nauubos ang pera ninyo eh. Yung mga kababayan ho natin na nasa poorest of the poor, ito na yung mga informal settlers ho natin. Ito nang naubusan na ho eh. Pero hindi po sila nagre-reklamo. Nagtsatsaga po sila, nagtitiis po sila, nagsasakripisyo po sila para matapos na itong COVID muna para hindi na tayo matatakot at tuloy-tuloy na po ang ating pag-angat naman. Eh, ang problema po, pinipilit ho yatang lumabas na ho tayo. Eh, hindi pa po. Ay, nako. Bahala ho kayo mga kababayan, pero sinasabi ko po sa inyo, let us not dare the virus because the virus is braver, is stronger, at more fatal ho. Pagka kumagat ito, pagka dumapo po sa atin, patay ho tayo dyan. Delikado. Lalong-lalo na, hindi pa tayo nababakunahan. Ha? Basta may pera itong Pasko, pre. Face mask, may gamit pa. Face shield, gamit pa sa closed spaces. At least, yun ang kay paring Tisoy. Thank you very much, pare. Ravenna Naya, Eve Ogares, good evening. Sabi ni Ravenna Naya, Lars Salazar, palakpakan po natin si Tata Ben po. Good evening. Bailing, good evening, sir. Lars Salazar watching. Joan Soto Mofet, good evening. Sabi ni Ma'am Ravenna Naya, Lilian Gabriel, ibabad po sa nilagang tanglad, medyo mainit, na may kalahating cup na rock salt, AM at PM po, tatabin. Okay, bibili ako bukas ng tanglad. Hindi, ibababad ko po sa mainit na tubig. Yung kaya lang. Okay. AM, PM. Okay. Nagtataka po ako, bakit ang ganun pagka medyo nanginginig pagkatapos namamanhid. Hindi naman sumasakit ang ulo, hindi naman sumasakit ang puso.
Wala naman pong dahilan na sumakit ang puso natin. Di ba? Pero yung kamay lang naman, yung kanang kamay lang naman ang namamanhid. I don't know why. Kaya nagkakaroon. And this is, hindi po ito first time lang. Medyo matagal-tagal na rin po na nararamdaman ko po ito. Hindi ko lang pinapansin. Pero pagka napapagod, ayun, talagang umaandar po yung kanyang pamamanhid. Okay, thank you very much. Ma'am Lilian, wag ninyong kalimutan ang kanyang libreng kaalaman every Saturday po alas 10 ng umaga hanggang alas 12. Raveda Naya, Ginger Mere, Lemon Kiss from New Zealand. Magandang gabi po sa mga taga New Zealand. Ginger Mere, Lemon Kiss from New Zealand. Silver Pascual is watching. Good evening, Silver. Dondan Quartz is also watching. Dondan, magandang gabi po. Annalie Gandesa, Dan Share po. Ayan, binabati ka kanina ni Ma'am Ravena. Ganon din po si Angel Zai. Good evening, Your Honor, please. And Miss Universe, stay healthy. Ganon din po sa inyo sana. Thanks, Nak, Joan Soto Buffet, for watching. Ayan, nanonood na po sila. Armando Buddy Badillo is also watching. Buddy, magandang gabi po. Sabi ni parang Jimmy Toplano. Jane Cruz is also watching. Good evening. Mel Rodelio Militante. Good evening. Tata Ben, kain po tayo. Ulam ko ngayon, ulam ko ngayon, yung ulam ko din kaninang tanghali. Enseladang dahon ng pako. Uy, I like that. Padre, pako. At inihaw na yellowfin. Grabe ka naman, Padre. Nang-iinggit ka lang yata eh. Nang-iinggit ka lang dito. Ben, anyway, sa akin naman po mamaya, alimango galing sa Malolos po itong kakainin ko mamaya. Gusto mo, bigyan kita. Areglado. Oy, teka muna, mga kababayan, mamaya po, alas 9:30, meron po kaming, this is a suggestion of Mel, no? Meron po kaming kausap na returnee. Ito po yung nagbabalik loob na miyembro ng NPA. Ordinary citizen na rin po siya. Okay? Baka kausap po natin sa mamaya mga alas 9:30 siguro mga kababayan. Ano? Malaman natin anong buhay sa kabundukan. Ano po ang kanilang ginagawa? Oh? At ano po ang kanilang pulisiya sa buhay? Mahalagang malaman natin yan at paano nila pinaghahandaan yung pakikipag-away, pakikipaglaban sa ating mga sundalo. O, Pilipino versus Pilipino. Ano ang kanilang pakiramdam? Ano ba talaga ang kanilang ipinaglalaban? Noon, may halaga po ba? May halaga pa po ba ang kanilang nooy ay ipinaglalaban sa ngayon? Wala na po ba yung mga dahilan na sila po ay lumalaban at siya po ay nagbalik loob na? Ayan na. Yun ang ating mga itatanong mamaya sa ating guest dito sa ating programa, Your Honor, please. Mga alas 9:30 daw po available ang ating resource person. So abangan po ninyo yun. Maganda na yung bang malaman po natin ano po ba yung nasa loob ng ating mga kababayan. Alam niyo talagang ang sitwasyon po natin dito is not an ordinary situation anymore. There are so many things that are happening. Minsan confused na po tayo, di ba? Confused. Pero karamihan naman po sa atin talaga, alam na po natin, confused natin, binabaliwala na natin eh. Kumbaga sagat, que sera. Yan ang que sera. Ganun po ang attitude natin. Which, sa akin, wag po sana. Kasi whatever happens to us, today, tomorrow, ang higit na magsasakripisyo at masisira ang buhay ay mga anak natin mismo eh. Because if we do not prepare, we do not solve our problems today, sila po ang magsasuffer.
This is the fact. Kanya kung may mga problema po ngayon na dapat po natin pagtuunan ng pansin, dapat pagtuunan na po natin ng pansin. Sapagkat ang magmamana ho sa mga sakit na iiwanan ho natin, walang iba ho, kundi ang ating mga anak. Gusto ba ninyong sila po ang mag-suffer? Samantalang tayo naman eto lang, nakangiti, nakatawa, inom dito, inom doon. Ay nako mga kababayan. Mel, good evening po Tata Ben. Okay ha? Dahon ng pako, gusto ko yan partner. Talagang hinahanap ko nung nasa probinsya po ako. Puro mga gulay-gulay ang pagkain natin at fresh. Fresh from the mountain. Ay yung mga pako-pako na yun na makukuha po ninyo sa gilid-gilid ng mga ilog umaagos galing po sa bundok. Ang ganda ho mga kabayan. Ang ganda po ng tanawin pagka nasa bundok ka po sa mga isla. Katulad po ng aming isla, ang Calayan, Cagayan. Roy De La Cruz is watching, my good friend, from Radyo Pilipino. Nasa ating Broadstream Cast Communicators ngayon. Roy, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, sir. And sana magustuhan mo rin ang ating programa dito sa ating Broadstream Cast Communicators. Your honor, please. Jane Cruz, good evening. Magandang gabi po, Ben Paipon. Sabi po ni Jane Cruz. Ganon din po kay Mel. Kalibutan na lang ang lahat. Wag lang ang nag-like and share. Paalala po ni ni Mr. Mel Rodelio Militante. Huwag naman po ninyong kalilimutan yung mag-like at mag-share. Ano po? Amber Marie. Good evening po, Tata Ben. Or power po. God bless po. Stay healthy po. Antoinette Cortez. Good evening, sir. From Davao City po. I like that. From Davao City. Glomar Renalyn. Hello. Good evening po, Tata Ben. Armando Badillo. Good evening, Tata Ben. Tanong ko lang po, kung mapatunayan ng ICC may pananagutan sa Digong, saan kaya siya magtatago? Hindi po siya pwede magtago, buddy. Dadamputin talaga ho siya at dadalhin po sa dapat kalagyan. Saan? Aywan ko po, pero alam ko kulungan. Yan. This happened already not only once, twice, or thrice. Marami na po mga leaders of sovereign nations that were found guilty by the International Criminal Court of Justice. Nakulong ang mga ito Nakulong po sila. Kaya ayaw po ng Amerika na sumali ho dito sa Rome Statute sapagkat ayaw nilang may makulong sa kanilang mga sundalo at pati na ang presidente ng US, Estados Unidos, ayaw po nilang may mangyari sa kanilang makulong sapagkat they are violators of human rights Kaya ayaw nila sumali dito. But may power po ang ICC na imbestigahan itong mga kasali sa ICC sa nagkakaisang bansa. The Philippines then was a part of this. Kanya nga nung tumiwalag ang ating Pangulo, akala niya yung mga nagawa po niyang kasalanan nung hindi pa siya tumitiwalag, mabubura kung titiwalag siya ngayon. Ang problema hindi ganon ang patakaran ng ICC. Nung kasama po ang Pilipinas sa ICC, presidente na po ang Pangulong Duterte, nangyari na po yung mga paglabag sa human rights sa mga Pilipino may kasalanan ng nagawa. Yan ang nakikita ng ICC po. At yan po ang mahalaga, magkakaroon po ng investigation. Tapos na po yung ginawang pagsasaliksik ng kanilang prosecutor at meron na po siyang kahilingan na dinggin na po ng ICC ang kaso, a violation of crimes against humanity against the President of the Republic of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte. Saan siya magtatago? Hindi po siya makapagtago, buddy. Unang-una, hindi ka pwedeng pagtaguan nito. Alam
alam mo kung saan mo hanapin ito eh. Di ba? Alam mo kung saan mo hanapin ito. Wala ho siyang pagtataguan. He will be apprehended. Okay? Arreglado. Ricky Tisoy. Good evening. Padre, tuwa-tuwa si paring Ricky. Lilian Gabriel, opo, ibabad yung kaya, init. Mahina ang nerve at muscles tatabin. Inom ka ng Neurobion once a day sa gabi. O nga, sabi ko nga, parang yung Neurobion ang yung nasa commercial. Parang ito yung sagot yata dito. Pero susundin ko po yung recommendation po ninyo, babad sa umaga, babad sa hapon, sa tanglad. Ayan, okay? Pagkatapos inom ng tableta Neurobion. Alright. Lilian, thank you very, very much. Once a day sa gabi. Approve. Ricky Tisoy, pa-check mo yan, pre. Sa bagay, naitawag ko na po ito sa aking doktor. Kanya nga lamang magkikita raw ho kami sa lalong madaling panahon. Okay? Kung may time na po si Tata Ben. Si Tata Ben pa ang may time. Pero nag-iingat ko kasi sa paglalabas eh. Naku, Panginoon ko po. Hindi pa ako kampante ho na maglalabas-labas kahit sinasabi po ng ating pamahalaan. Hoy, mga senior citizens, libre na ako yun. Pagka nakatapos na kayo ng bakuna, 2 doses, pwede na kayo sa mga malls. Ay, nako, mamasyal na kayo. Lumabas na kayo. Wow, talaga. Ay, papaalala lamang ko natin sa mga senior citizens natin, okay po na lumabas na. Pero ingat-ingat pa rin ho tayo, mga lolo at lola. Hindi basta-basta itong kalaban natin. Hindi po basta-basta. Meron pa rin po tayong mga kahinaan sa ating katawan. Hindi na tayo bata. Okay? Kung tayo po ay mga bata-bata, pwede tayo makipagpaligsahan. Pwede tayo magtakbuhan. Di ba? Pero ngayon, hindi na ho eh. Kasi ang ating mga kasukasuhan talagang because of age, meron ng diferensya yan. Di ba? Kaya ingat-ingat na rin ho tayo. Walang masama na mag-face mask pa rin po tayo kung tayo ay lalabas. Okay? Yan po sa mga kapwa natin, mga senior citizens. Huwag po ninyong ituring na masama ang proteksyon ng inyong katawan. Huwag ninyong isipin na nakakahiya o kaya magyabang. Wala na kayong takot sa virus sapagkat may bakuna na po kayo. Tandaan ninyo, even medical experts say you can still be. Pwede ka pa rin. Baka may mga ibang sakit dyan na mapupulutan natin. Be careful. Mag-ingat-ingat pa rin po tayo sa ating mga sarili. Delia Tenorio Balmores, good evening Sir Ben Paipon. Magandang gabi din po, Ma'am Delia. Alright, mga kabayan. Okay? Mukhang natauhan na po ang dapat talagang presidente ng PDP Laban. Walang iba kundi si Senador Coco Pimentel. Hindi ko nga maintindihan po kung bakit isinalin o kaya pumayag na iba ang humawak sa partido. Hindi ko maintindihan ito mga kabayan sapagkat ang nagpasimula ng partido ay walang iba kundi ang kanyang ama. Pero bakit ito napunta sa iba? He must have some good reasons for this. But I think right now mga kabayan, at the rate this party mates, PDP Laban party mates who have not undergone basic seminar tungkol sa partido, sila po ang nanggugulo ngayon eh. Nanggugulo sa partido. I know, marami pong nanonood at nakikinig sa ating Your Honor Please na mga miyembro ng PDP Laban. Ito po yung mga original members of the PDP Laban. At inihintay po nila na magsalita ang anak ng ni Nene Pimentel.
ngayon ho, nagsalita na po siya. Si Coco Pimentel. First, hindi niya kinikilala at hindi kinikilala ng partido ang nangyaring meeting sa Cebu City called by the chairman, si Mr. Not the president. Ito si Mr. Cusi. Hindi po kinikilala ng mga original PDP Laban members ang nangyaring meeting. Pangalawa, hindi nila kinikilala ang pag-i-endorso kay Pangulong Rodrigo Duterte for Vice President. Grabe talaga ito, mga kababayan. Parang ang mga PDP Laban napaka takaw ho sa kapangyarihan na. That is not what PDP Laban is all about. Hindi po ganyan ang PDP Laban na alam po ng mga original members. Or unfortunately or fortunately, hindi ganyan po ang natutunan din po ni Tata Ben Paipon. Original member po ako ng PDP Laban. Okay? Ay, nako talaga. So I don't know where our party is going. Hindi ko alam po. Pero tama lamang po si Coco Pimentel and I agree with him. Yung mga hindi nag-seminar na miyembro ngayon, at sila po ang para bagang lording it over the party now. Sabi ni Coco Pimentel, kung naghahanap po kayo ng kandidato para ng PDP Laban sa labas ng partido natin, lumabas na kayo sa partido natin. Lumabas na kayo. I think etong message na ito napapanahon ho. Kaya nga nasabi ko po dito, mabuti po, natauhan na ho yata, nagising si Coco Pimentel. Dati natutulog na ito. Hindi ko nga lang, nagtatanong nga po ako sa kanilang Grabe talaga ho. Mabuti na ho ngayon, medyo nagising. Nagising si Coco, natauhan na, nagsasalita na po. She did not, their group, hindi ko alam kung gaano kalaki na ngayon ito. Hindi na tayo nakakapag-attend ng mga party meetings because, well, na tayo senior citizens na po tayo. They did not approve the Cebu meeting. Okay? Hindi sila sang-ayon doon sa nangyari doon. Okay? They did not approve the resolution urging the president to run for vice president. Okay? Ayaw ho nila. Alam po ba ninyo mga kabayan, pinagtatalunan po ng mga constitutionalists whether or not the president is qualified to run for vice president. There is no mention in the Constitution na hindi siya pwede mag-vice president. Di ba? Ang sinasabi po ng ating saligang batas lamang ay hindi na po pwedeng re-election. Pero, meron naman po doon nakalagay po what cannot be legally done directly cannot be done indirectly. Yan naman po ang mga interpretasyon ng mga legal luminaries and constitutionalists. Ano ang ibig sabihin nito, mga kababayan ko po? What cannot be legally done directly cannot be done indirectly. Napakaganda ho ito, mga kababayan. Pag-aralan ho natin mabuti ito. What cannot be legally done directly. Ano yun? Na ang Pangulo ay tatakbo muli. Hindi po pwede ho yun. Kasi pinagbabawal, there is a ban sa ating saligang batas. Makinig po kayo mabuti dito, mga kabayan. Ipatliliwanag ko mabuti sa abot po ng aking makakaya. Okay?
In the same manner, what cannot be done what cannot be done legally, what cannot be legally done directly, yung bang direktamente, tatakbo siyang pang-presidente, cannot be done indirectly. Ibig sabihin, hindi mo po pwedeng i-circumvent ang batas. Ano yung indirect? Yung indirect po, na pwede nilang gawin daw. Oh? Pero sinasabi ng mga constitutionalist natin, hindi pwedeng gawin yan. Oh? Maging vice president po siya. That is indirectly that is circumventing the law. Yun yung pang pinaiikutan ho natin ang ating batas. Ulitin ko po. What cannot be legally done directly cannot be done indirectly. Yung indirectly, tatakbo siyang vice president, siya pong pipili ng kanyang kakandidatong pangulo. Pagka nanalo silang dalawa, papag-resignin na niya ang kanyang piling presidente, siya po ang mananalo. That is indirectly doing the wrong thing, mga kaibigan. Doing the wrong thing. What cannot be done legally, directly, legally, hindi po pwede doon sa iniisip po nila mag-vice president po siya. That is circumventing the law. Okay? Magpre-presidente yung pili ni Pangulong Rodrigo Duterte. Halimbawa, si Bongo ang magiging presidente niya. Siya po ang tatakbong vice president. Kunwari. Okay? O ipagpalagay na rin. Ito na yung senaryo sa 2022. Maaaring makalusot po siya dun sa sa COMELEC. I do not know what will the COMELEC do about this one. Okay? Kung papayagan po siya ng COMELEC, I don't know. Pero, magkakaroon po ng pagtatalo dyan ng mga concerned Filipinos. Now, manalo na. Halimbawa, hindi na tapos ang pagtatalo nanalo. Yung kinatatakutan, what cannot be legally done directly, cannot be done indirectly, eto na po ang gagawin ni Pangulong Duterte. Hindi niya nagawang tumakbo directly as president kasi bawal. Indirectly, nag-vice president siya. Patatanggal niya yung nanalong presidente. Siya ngayon ang mag-take over. Ano po ngayon ang legal violations po dito? Yan ang sinasabi po ng mga constitutional experts po natin. What cannot be done legally, what cannot be legally done directly, cannot be done indirectly. Hindi pwede maging vice president. Pagkatapos panalo siyang vice president, nanalo yung kanyang itinalaga bilang kandidato pang-presidente. Nanalo na silang dalawa. Nasa pwesto na po. Vice Presidente pa si Duterte. Presidente na yung inilagay niya. Mamaya ng konti, after a month, eto na sumakit ang tiyan ng presidente. Nanalo, sumakit ang tiyan. Sumakit ang ulo, sumakit ang kidney. In other words, incapacitated na siya to stay as president. So what happens? Vice President Rodrigo Duterte takes over and he's going to perpetuate himself in power. But this cannot be done, sabi ng mga constitutionalists, because what cannot be legally done directly cannot be done indirectly. I hope ito pong mantrang ito maintindihan po ng mga kinukulan at gumawa po sila ng paraan para wag nang pahintulutan na gamitin pa ang Pangulong Duterte na tumakbo bilang Vice Presidente sa susunod na halalan. Okay? Lalong-lalo na siguro kung Sara Duterte at Digong Duterte, riding in tandem ang labas ng mga ito, mga kababayan. Riding in tandem. But anyway, this is what is going to happen, mga kaibigan, kung ipagpipilitan ng Pangulong Duterte ang kanyang gusto o yung PDP laban na tinututulan po ng mga original members pinangungunahan po ngayon ni Senador Coco Pimentel. I do not know
Mahahati po kaya ang partido? Babalik po kaya sa dati ang partido? Iiwanan na po kaya ng Pangulong Rodrigo Duterte ang partido? Ano po kaya ang sasabihin ng mga miyembro ng partido ngayon at magwawatak-watak na po sila? Do you anticipate this to happen? Mga kababayan po namin, lalong-lalo na yung mga kapartido ho sa partido PDP Laban. Do you think there is going to be a paghahati-hati ng partido PDP Laban? Sa tingin ko ho mga kababayan, kaysa gamitin po ng mga tarantado mga politiko ang partido na pinaghirapan ni Nene Pimentel, mas gugustuhin ko po na mawasak na ito at matira po yung mga talagang original members of the PDP Laban and let us restart, magsisimula muli ang partido PDP Laban sapagkat the ideology of the party is very, very good. Napakaganda. Kung susundin lamang po sana, pati yung membership seminars, kung ang mga bawat miyembro po ay dadaan sa yung pag-aaral, indoctrination of members to the party, napakaganda ho. Hindi po dadaan sa ganitong sitwasyon where yung mga hindi nag-aral ho, hindi po dumaan sa basic seminar, sila po ang namamahala na ho ngayon. Sila po ang malakas ang boses. Ay, naon ko po, paano pa? Baka magising si Nene Pimentel, magbangon ho sa kanyang libingan ho, at pagsasabihan ho tayo, hoy, ano ba kayo dyan? Ako yung natutuwa sapagkat mukhang natauhan na po ang ating Senador Coco Pimentel at nagsasalita na. I think it's about time, Mr. Senator, ipagtanggol ang sinumulan ng iyong ama sapagkat wala naman pong masama sa kanyang sinimulan. Okay? At dyan po kami sumama ho noon nung panahon ni Nene Pimentel. That's when I took my basic seminar ho under him. Kina Joey Lina, Jojo Binay, yan. Sila ho ang bukas sa ating mga kaisipan sa doktrina ng PDP Laban. So, hopefully mga kababayan, yung mga PDP Laban members, balik ho tayo sa basics ho ng partido. Hindi po yung partido, katulad po nung panahon ni Tita Cory, di ba? Pinagsama po ang PDP at saka Laban. Talagang i-strengthen sana yun sapagkat malambot po yung pagkakatali ho nung araw eh. Kanya nga lang, mas lumambot ho eh. Napakialaman po ng mga kamag-anak ho ni Tita Cory po eh, ang partido. At nagamit po sa kawalanghyan eh. Yan din po ang naging problema po sa EDSA Revolution. To say the least, mga kababayan. Ngayon lamang po natin siguro masasabi po na may pagkukulang ang pamilyang Cojuangco noong mga panahon na yun. They were after, I do not know, kaya ba na nawala ho sa kanila. Panahon kasi ni Marcos, kalaban po sila eh. Di ba? So nagpadali ho sila, makabawi. Ayun, pati partido PDP Laban na nagamit po. That's when I took my leave, my friends. Hindi ko matanggap na ganoon na po ang ginawa sa partido. Okay? So until today, pero hindi naman po tayo tumitiwalag sa ating partido. And hopefully, kung ito po magkakaroon man po ng division, division of spoils, I'd rather that magkaroon po talaga ng cleansing of the party. Wag nang paggamit po sa presidential election na ito. Magbalik ho sa square one ang mga members at ituloy ho natin yung ideology na nakinagisnan ho natin sa partido.
that I think would be very, very useful in the future in future elections. All right, so Elsa Bandoles Obanya, good evening po, Tata Ben. Have a blessed Friday po. Bukas yung Friday, ha? Today is Thursday. Rosa Mia is watching. Kumusta ka na, Ma'am Rosa Mia? Edwin Peralta Sr. is watching. Magandang gabi po, Edwin Peralta Molino 4, Cavite. Okay? Los Unidos Soventeos watching. Good evening po, Cabin. And to all viewers, more power and God bless. Perfecto T. Bordalio. Good evening, Sir Ben. Magandang gabi din, Perry. Good evening. Rosa Mia. Hello po. Galing po ako na hospital kanina. Nakuha ko na po result ng biopsy ko. May stage 4 cancer ako. Diyos ko po. Ano ito? Need ko po bukas bumalik doon para maayos ba ako? Mga laboratory ko, mga laboratory. Sana po pa-help naman po ako pandagdag. Ayun, pandagdag. Kailangan na ang mahal ng laboratory, kailangan daw po para sa pag-schedule ng operasyon ko. Alisin na po daw lahat ng isang breast ko. Alright, hihingi po tayo ng saklolo sa ating mga kabayan na nanonood po dito sa ating programa ho. Okay? Ma'am Rosa Mia, nagsimula na po tayo manawagan. Hopefully, meron pong mga maantig ang puso at tutulong sa inyong operasyon. Okay? Mga kabayan po namin, mga mahal po namin nakikinig at nanonood sa ating programa. Baka meron po kayong natitira na pwedeng ibahagi po kay Ma'am Rosa Mia sa kanyang hospitalization, sa kanyang operasyon, stage 4 cancer po siya sa breast. Ooperahan na po siya pero mahal ang laboratorio, mahal ang operasyon. In other words, hindi po niya kaya nag-iisa. Tulungan po natin. Okay? Tulungan po natin si Rosa Mia. Meron po siyang mga numbers na pwede pong mag-GCash sa kanya. Mamaya, makikita po niyo sa ating wall. Okay? Makikita ko natin dito sa mga comments po ninyo. Ano yan? Nandiyan na? Ma'am Rosa Mia. Ito, nandiyan na po sa, nandiyan na po, GCash ko po, sabi po ni Ma'am Rosa Mia, 0916-314-8432. Ayan. Pwede ninyong mabasa naman po dito sa ating sa mga comments. Edwin Peralta Sr. Good evening, Manong Ben. Salamat sa payo mo. Ingat pa rin, mga senior. Andyan lang yung virus na kaalaban natin. Tutok na kami sa programa mo. God bless. Ayan. Thank you very much, Edwin Peralta. Ma'am Mercy Ong is watching. Good evening. Good evening po, Kabin. Paipon, I'm late. O nga, na-late ho kayo. God bless po. Stay safe. Your honor, please. Okay? Sanaliv Lizelle is watching. Good evening. And Christopher De Vera, good evening. Hello, Daddy Ben Paipon. Always keep safe from Pangasinan. Dolores De Jesus watching from Banaba, San Mateo, Rizal. Thank you. God bless. Good evening. Ayan. Good evening po. Thank you very much. All right. Mga kababayan, naku talaga naman, ang bilis po ng oras po natin. 8 minutes, makalipas na po ang alas 9 ng gabi. At patuloy po kayong nanonood, nakikinig sa ating Your Honor, Please. At ngayon po, pag-uusapan po natin, paano kaya magsasalita ang Pangulong Rodrigo Duterte
sa International Criminal Court. But I suspect that hindi siya mag-a-attend because even today, todo ayaw ho nila talaga. At sinasalungat ang anumang balita na nanggagaling po sa ICC, International Criminal Court. Meron silang mga sinasabing complementary, primary, and so on and so forth. Nasa sa kanila na lamang mo yun, mga kababayan. Pero, ang mahalaga po dito, the International Criminal Court ng The Hague. Ito po ay nag-ooperate bilang isang korte talaga. Okay? It has jurisdiction over countries na kasama po sa Roman Statute. Okay? So, including the Philippines. Maliban lamang po nung tumimulag, 2019, tumimulag po tayo sa ICC. Pero that did not erase the crimes committed before that when the Philippines was still a member of the ICC. And from the time the president took over and started his campaign against drugs, that became the war on drugs dito sa Pilipinas. So from July 1, 2016 mga kabayan, on na po yung war on drugs ng Pangulong Duterte hanggang March 16, 2019. Ito po ang na-research ng ICC through the prosecutor din, si Madam Betsuda. Alam po ba ninyo kung ilang bilang ng mga pinatay from July 1, 2016 hanggang March 16, 2019? 12,000 to 30,000 people, Filipinos po. And these are the drug addict, drug pusher, hindi po mga drug lords. Okay? That's the data coming from the Office of the Prosecutor ng ICC. From the police, mga kabir, sa Philippine National Police, ang data ho nila from the same date, 7,000 lamang po. 7,000 lamang po ang namatay. But even din, mga kababayan, July 16 at July 2016 hanggang March 2019, kung 7,000 po ang nasa tala ng Philippine National Police. Can you accept that? Nang pinatay ng mga pulis, 7,000 mga Pilipino sa ngalan ng droga. Wala pong due process ito. Karamihan sa mga pinatay, nanlaban daw po. Yan ang term na ginagamit po ng mga pulis to justify, rationalize the killings of these innocent people. Diba? So makikita naman nyo, mabigat ito, 7,000 po. Mas marami po yung bilang na nakita ho ng ICC. But that is not, huwag na ho nating ipako ang ating attention ho doon sa bilang ho. Itong data na lamang po ng Philippine National Police ang pagtuunan na natin ng pansin. 7,000 ho ito. Ito na po siguro yung hindi nila madoktor na bilang. Hindi madoktor na bilang. Kanya nga po, ngayon at meron tayong bagong PNP Director General in the person of General Eliazar. Sumang-ayon na po ang PNP. Nadalhin na po ito mga kasong ito sa sa Department of Justice. Unang-una, kaya po nag-file ang isang Pilipino through the National Union of People's Lawyers. Sila po ang nag-file dun sa ICC po. Ang dahilan po,
wala naman pong nagpro-prosper na kaso labang kay Pangulong Duterte or his minions here, yung kanyang mga ginagamit sa pagpatay sa mga ito. Wala pong tatagumpay o kaya na iimbestigahan sa korte. Okay? So dinala po nila sa International Court ang kaso. So yan na po, nandyan po tayo sa International Criminal Court sa The Hague. Okay? Ang National Union of People's Lawyers ang kanilang naging lead lawyer ho para dito. So mga kababayan, ano po ang dala-dalang mensahe ng mga ito sa ICC? Yung mga crimes na nangyari po dito sa atin, state-sponsored or pulisiya ng gobyerno ang patayin ang mga ito. Ito po talagang pansinin po ninyo, napakabigat ito eh. Kagustuhan po ng gobyerno ho natin na gamitin po ang pagpatay para malutas ang problema sa droga dito sa atin. It became a state policy to kill. So ito po ang mabigat na naging kasalanan ng administrasyong ito with the President Rodrigo Roa Duterte. Now, siyempre po, ang sinasabi po ng administrasyon ngayon, wala yan. Hindi na tayo kasali dyan kasi tumiwalag na tayo sa ICC. Mga kaibigan, that's not as simple as that. Pati ang Department of Foreign Affairs po natin, tumutulong na po sa ating gobyerno para mabawasan po ang epekto ng kapangyarihan ng ICC to investigate the President of the Republic of the Philippines. Tandaan ninyo, may kapangyarihan po ang International Criminal Court na usigin ang mga pinuno o mga those who commit crimes against humanity, genocide, war crimes. Meron pong kapangyarihan ang ICC na usigin ang mga leaders na ito. And there have been some leaders already who have been incarcerated, put to jail because of crimes against humanity. Okay? President Rodrigo Roa Duterte is charged with the same crime, mga kababayan. Okay? Sanaliv Lizelle, good evening po. Tata Ben Paipon, late ako. Sa kakatapos ko lang po maglaba eh. Stay safe and healthy. Sanaliv, good evening. Wow, sabi ni sabi ni Sanaliv, tandali wow, nice color ng polo mo, sir. Nakakabata po. Bumabata si Tata Ben sa polo niya. Thank you very much, Sanaliv. Okay. Si Ricky Tisoy is watching. Josephine Roquero is watching. Lilian Gabriel is watching. Si Joey Ortiz, Padre, malapit nang darating ang kaibigan natin. Galing po sa Caribbean. Antay-antayin mo. Pagdating dito, pupunta kami dyan sa La Union. Good evening, Kuya Ben, sabi ni Joey Ortiz. And of course, from Banaba, San Mateo Rizal, Dolores de Jesus. Good evening, Ma'am Dolores de Jesus. Okay? Ayan, thank you very much. Sanaliv watching. Ann Navajo. Good evening po, Sir Ben. Pa-shout out po from your solid follower here in Mindanao, South Cotabato, sa lahat ng mga taga Cotabato. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naghapunan na po ba kayo? Naghapunan na po ba kayo? Ann,
Naghapunan na ba kayo? Anong ulam? Oh, okay? Alright, oh. Malapit na ho nating makakausap yung ating special guest for today. Hopefully, makokontak ko natin kung hindi magluloko ang ating mga gadgets ho dito. Makokontak ko natin ang isang nagbalik loob na miyembro ng New People's Army. Ordinary citizen na po siya dito. I don't know kung meron po siyang katungkulan na ibinigay ng ating pamahalaan. Ano po ba ang kanyang mga natanggap? Because there are some yung bang offers from the government kung ang NPA po ay sumuko, meron po siyang tatanggapin mula sa ating pamahalaan. Itong lahat ng ito ay malalaman po natin kapag nakausap po natin dito sa ating Your Honor, Please. At syempre po, yung ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating mga all victims, tuloy-tuloy pa rin po ito. Wag ho kayong bibitaw sapagkat makakausap po natin ang mga ito mamaya-maya ng kaunti. Alright? Kaninang umaga ho at ako'y I bought the Manila Bulletin. Wala kasing Inquirer at yung iba pang mga broadsheets. I went immediately to the opinion page at nabasa ko po din yung may kaugnayan po sa independence ng Pilipinas. That caught my attention. Sinulat po ito ni Araneta. Alright? Ang nakita kong very controversial. I never thought meron pong nakasulat na ganito sa Declaration of Independence for the Philippines. Alam po ba ninyo ang nangyari ho dito, mga kaibigan? June 12, 1898, that's the Independence Day po ng Pilipinas na alam na natin. Di ba? Ito ang sinelebrate din po natin, itong nakaraan. Even the President nag-attend din dito sa Malolos, Bulacan. So June 12, 1898, Aguinaldo declares independence in Kawit, Cavite. That's our independence. It affirmed the right of every Filipino to be free. To be free. Malaya ho. Okay? Kasi nagtagumpay ang ating mga revolusyonaryo Nagulat po ang mga Espanyol. Malakas pala ang mga Pilipino kahit itaklag ho ang kanilang mga panlaban. Pero hindi po natin alam sa deklarasyon po ni Presidente Emilio Aguinaldo, meron palang discordant phrase. Yan ang tawag ho nila, discordant phrase, hindi katanggap-tanggap na inilagay po doon sa Declaration of Independence na naging yung bang question ng mga national heroes din po natin, yung mga bayani ho natin. Question po nila. Alam po ba niyo kung ano nakasulat doon sa Declaration of Independence? Meron palang na-insert siguro. Ito siguro insertion ito Insertion Under the protection of the mighty and humane North American nation. Yan po ang idinagdag po nila sa Declaration of Independence. Okay? It took a while na mabasa po ng mga bayani natin, mga leaders natin ng mga panahon na yun to question this, no? It took a while. At because of this, my friends, June 23 of the same year, nagdeklara po si Emilio Aguinaldo ng isang revolutionary government. Okay? A revolutionary government was declared. June 23 po yan. This time, tinanggal na ho yung discordant phrase under the protection of the mighty and humane North American nation. Isipin ho ninyo,
na alis po tayo sa poder ng isang colonizer, which is Spain. Pero hindi tayo inalis. Oh, enteramente sapagkat kinabitan po tayo ng isa pang colonizer. This is treachery, sabi nga ni Lenin noong araw. Treachery po ito, mga kababayan. Kaya, Russian na yan, ha? Sabi niya, treachery yan. Hindi tama ho yan. Oh, okay? So, kinabitan mo tayo noong after Spain. So, itong June 23, tiniyak po ni Aguinaldo na wala na yung discordant phrase na yan. Okay? At tinanggal na po tayo from any protectorate. Okay? Tanong ho natin ngayon. Ha? Tanong po natin ngayon, mga kababayan. Anong date dapat nating i-celebrate ang ating independence? Noong June 12, under the protectorate po tayo ng North America. North America. June 12. Nandyan pa yun. June 23, revolutionary government na ito. Wala na ho yung protectorate issue. So, ano po dapat ang ating celebration? June 12 o June 23? Dapat po pag-usapan ng ating historical commission ang bagay na ito at huwag tayong mapariwara. Can you imagine mga kababayan? From one protectorate, which is Spain, dinala po tayo sa mga Amerikano. Pero paano nangyari yun? Alam po ba ninyo kung anong nangyari? Before that independence, mga kababayan, June 12, nasa Hong Kong, ito si Emilio Aguinaldo. Kausap po niya ang mga Amerikano ho doon. Hindi ko alam kung meron mga Espanyol. Okay? O pinag-aralan, pinag-isipan na po ang mga bagay na ito. Pero ang alam po at nakalagay po sa history books, ang presidente ho natin, Emilio Aguinaldo, was with the Americans at the time at meron silang offer na mga armas para sa Pilipinas. At nung pauwi po si Emilio Aguinaldo, dala-dala na po niya ang mga armas na iyan. Okay? It was Aguinaldo himself who allowed the insertion, yung paglalagay po ng under the protection of the mighty, humane, North American nation. He was given, ito po sinasabi ng history, he was given a shipment of arms through U.S. Vice Consul in Hong Kong. Hindi na po, nabanggit po yung pangalan pero hindi ko na kinuha yung pangalan ko. So, yan po ang history natin. June 12 o June 23. Pero may kasalanan dito. Ang ating Emilio Aguinaldo again. O question din po siya ng mga bayani natin ng mga panahon na yan. Kanya, immediately hindi nagtagal, nagdeklara ng revolutionary government. At because of the revolutionary government, natanggal po yung discordant phrase na yan. Tinanggal na yun. Kanya, we were freed. Naging malaya na po tayo talaga. No longer under the protection of the mighty Americans, we were a sovereign country. But that started only in June 23 and not June 12. Anong say ninyo dito mga kabayan? Try to make a research of your own and if you find na ito po ay totoo, gaya po ng nakita natin, tulungan po ninyo ako na baguhin po ang ating celebration. Instead of June 12, gawin natin June 23. Yan naman po talaga ang dapat po mga kababayan. Because June 12, nandyan pa rin po tayo sa proteksyon
ng mighty North American nation which is America. Oh, di ba? And only because Aguinaldo was given a shipment of arms. Talagang usong-uso ang bribery ho, mga kababayan. Ano po? Talagang may bribery, may treachery pa. Wala yung buhay na ito. Ha? So makikita ho ninyo, corruption then is also corruption now. Grabe na talaga ito, mga kababayan. Okay? Anyway, sana ho maituwid ang kamalian ito, kung kamalian man sa ating kasaysayan. This is important ho. The date, June 12, under the protection of the American government pa rin. Oh, June 23, revolutionary government declared the independence. Andyan na ho ang tunay na kalayaan para sa mga Pilipino. Okay? Proven. Okay. So, alas 9:30 na po, mga kabayan. Okay? Ano nangyari? Alright, oh. Nako, may problema po tayo, Mel. Sa kaibigan mo. Hindi po makontak. At I don't know what's happening, but anyway, we tried. We tried. Kung ayaw talaga, wala tayong magagawa. Cannot be reached eh. Cannot be reached. Ayaw yumaman. Itutuloy natin mamaya ito mga OLA victims ho natin. Kung wala po yung ating resource person o kaya guest sa phone patch, itong nagbalik loob na kabayan natin from the NPI side, tinanggap na po niya ang batas ng Pilipinas, saligang batas ng Pilipinas, and sana ho maging mabuti naman ang kanyang kalagayan sa mga panahon ito. Alright? Joey Ortiz, marami sila dito, Kuya Ben. Bigyan ko ng sukang Iloko. Pasalubong ko sa inyo. Okay, gustong-gusto daw ni Andy yan, partner. Joey, gustong-gusto ng ating kaibigan. Okay? Ipaghanda mo siya pagka nandyan na. I think today, aalis po siya doon, lalapag po siya sa Clark. From there, magkakaroon po ng quarantine for 14 days, 10 plus 4. 10 plus 4. Then and only then, dadalaw na po siya sa kanyang mga kamag-anak muna. Pagkatapos, tayo na. Okay? Pero, abangan mo, ha? Abangan mo. Darating talaga. Okay? Okay. Ann Navajo, yes po, Sir Ben. Tapos na po kaming maghapunan. Talaga, okay. Anong ulam? Anong ulam? Eve M. Ramos, ikaw, tapos ka na bang maghapunan? Eve. Mary Marilyn Makasukol Onyate is watching. Okay? Watching from Payatas. Oh, nandyan ba? Nandyan ka ba sa Payatas? Okay. Good evening sa lahat ng mga taga-Payatas. Naka-standby na daw po siya. Wait na niya. Call ninyo. Okay? Alright. Thank you very much, Mel. Ha? Subukan namin ngayon. Okay. Alright. Yung mga taga-OLA, standby lamang po. Gusto ko lamang pong makausap po ang ating returnee, rebel returnee. Napakahalaga ito sapagkat kung talagang napapanahon na talaga, nakalimutan na po natin ng hidwaan. Let's do it! Sabi nga ni Dr. Flavier, let's do it! Huh? Let's do it! Okay? Si Mr. Eric Almendras po ang makakausap po na. Nandiyan na ba? Okay na? Okay. Sige. Mga kababayan ko po, resource person, rebel returnee po, si Ginoong Eric Almendras. Eric, magandang gabi and welcome to Your Honor, please. Ay, magandang gabi po sa inyo, Tatay Ben, and sa programa po ninyo. Magandang gabi po ang ipinapaabot namin ng mga in behalf of the organization ng former rebels and former cadres
and operatives of the CPP, NPA, NDF na tinatawag namin ng aming grupo ngayon na Sentrong Alyansa ng Mamamayan para sa Bayan or Sambayanan. Iba po yung One Sambayan, hindi po kami yon. Hindi pa kayo. Kami ay Sambayanan. And Sambayanan. kami po ay former rebels and former cadres Okay. ng CPP, NPA, NDF. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Opo, it's been a long time na gusto ko kayo makausap sana so we can also inspire other people, especially yung mga grupo ninyo nung araw. Ano po, Eric? Okay, ganito. Unang-unang katanungan nun natin. What made you run away, di naman run away, leave the NPA, the CPP, NPA? What made you leave the CPP, NPA? Opo, for the last 21 years of my life, mula na ako na-recruit bilang kabataang estudyanteng manunulat sa universidad bilang editor, ang buhay ko po ay nilaan ko sa CPP, NPA, NDF. Kasama ng asawa ko na ako nag-recruit sa loob ng Communist Party of the Philippines, kami kabataan pa. Ay hindi ko po inakala na yung paniniwala namin sa ideolohiya na maglilingkod kami sa interes ng masa, ng mga manggagawa at ng mga magsasaka at mga katutubo at iba pang mga anak pawis sa ating bayan, ay mabubuhay pala kami sa karahasan, dugo at mga pagsira at pagwasak sa kapwa Pilipino at mga kinabukasan ng kabataang Pilipino, pati na po sa pagwasak at pagsira sa mga pamilya ng kababayan natin na Pilipino. So sa tagal po namin sa loob ng CPP, NPA, NDF, nagkaroon kami ng sariling pamilya at mga anak ng aking asawa. Habang lumalaki po sila, marami po mga komplikadong problema ang aming kinaharap. Lalo na po sa usapin pangkasugan ng aming mga anak. At kadalasan po, naghahanap kami ng Eric? aming mga anak. Nag-flow ang communication line natin with Eric. Signal. Ayun, Eric? Mr. Almendras? Nandiyan ka pa ba? Nawala po yata. Pero we can retrieve siguro. No? Pwede bang... Ayan. Eric? Okay. Ganito Eric, sandali lang. Kasi walang lumalabas na audio galing sa iyo. Hindi namin madidinig kung ano ang sinasabi mo. Okay? Can we try your signal again? Ulitin mo, partner. Ulitin mo. Alright. Tatawagan po namin uli si Eric Almendras. Okay? Standby po kayo mga kabayan. Maganda po ito sapagkat direct from the horse's mouth, madidinig po natin ano ang nangyayari sa ground. Okay? These are yung hardcore before. Talagang lumalaban po ito. So, nandito na po siya. Okay? Eric? Yes, sir. Ayan. Narinig po kita, sir. Okay. Ulitin mo yung last na sinasabi mo kanina. You were trying to tell us na meron kang nagkapamilya ka na dyan. Di ba? Ilan na po bang Opo. naging anak mo, Eric? Tatlo po. Tatlo na po yung anak namin ng aking asawa. At nung kami po ay magbuo ng pamilya, ay lumalaki yung mga anak namin. Palagi akong wala sa kanila dahil ako ay naging full-time NPA. Apo? Pagkatapos kong maging operatiba sa mga urban areas ng Communist Party sa Visayas area. Dahil po dyan, palagi pong solo na hinaharap ng asawa ko ang pananagutan at responsibilidad sa mga anak namin kasi naiwan siya sa urban deployment bilang organizer ng mga public school teachers sa ACT. So wala siya sa bundok? Wala siya sa bundok? Nasa or urban area siya? Opo, urban operator siya. Samantalang ako ay nasa National Command ng NPA. Okay. Naging bahagi po ako ng National Operational Command ng NPA. So paikot-ikot kami sa buong Pilipinas, sa buong kapuluan. So yung pagpapamilya po, malaking bagay po yon na naiwan ko ang responsibilidad ko sa asawa ko.
At dahil dyan, nagkaroon kami ng problema na hinihila na ako ng asawa kong bumaba at Okay. umuwi sa aming mga anak. Pero Mhm. dahil nga sa paniniwala ko noon na ang gobyerno ay hindi mapagkakatiwalaan at baka patayin kami or ako, hindi pa po bumaba until 3 years nang nagsimulang naglaylo ang aking asawa. Mhm. And ang malaking factor po sa pag-uwi ko ay ang pagharap ko po sa pananagutan ko sa responsibilidad ko bilang ama sa aming mga anak at yung pananagutan ko na mabuo ang aming pamilya at hindi po magkaroon ng pagkawasak yung aming buhay dahil ako po ay lumaki mismo Mhm. na walang ama. So nakita ko yung punto ng asawa ko na aanhin namin ang revolusyon at ang madugong buhay na walang kasiguruhan, samantalang ipinagkakait namin sa aming mga anak ang pagkakaroon ng isang ama. Okay. So yun po ang naging mayor na dahilan Mhm. o principal factor sa paglaylo ko at pag-awol Mhm. sa Communist Party of the Philippines noong 2010. 2010. And 1989 po ako na-recruit eh. 1980. So- Okay, okay. Oo, 21 years. Ang asawa ko po ay kumilos ng mga 18 years din. Oo. So pareho kami mga full-time operatives ng Communist Party of the Philippines. Mm. Pangalawa po, na rason kung bakit ko po iniwan at tinalikuran ang CPP, NPA, NDF ay ang konsensya. Hindi ko na po ma-attempt na bitbitin sa konsensya ko na wala kaming ibang pinapatay at wala kaming ibang sinisira na buhay kundi kapwa Pilipino. Mhm. Wala kaming ibang piniperwisyo at pinapahirapan kundi ang mga mamamayan mismo na napiperwisyo dahil sa aming mga panununog, pangbubomba, pangungutong, pangingikil sa mga negosyante at politiko at pag-ambush at pagpatay sa mga pulis at sundalo. At ganoon din, marami ding namamatay sa mga kasama namin. In fact, in my batch, out of 12 na mga student leaders kami sa Visayas area na sumanib sa CPP, NPA, NDF, ang naiwan na lang sa amin 3. Isang ay patay, yung 2 ay nasa government service na una sa akin. Ako ang pinakahuling tumalikod sa CPP, NPA, NDF at ngayon ay tumutulong sa advokasya sa pagpapaliwanag kagaya po ng mga interview na ginagawa ninyo sa amin. Alright. So pamilya Mm. at konsensya. Eric, nabanggit mo kanina na talagang when you joined the NPA CPP, talagang maliwanag sa iyo ang ideology ng Partido Komunista, di ba? At meron Opo. kayong layunin po noon na baguhin ang sistema ng gobyerno. Is that correct? Tama po, naniniwala kami. Pero sa Tama sa katagalan hindi nangyayari. Opo, Pero- mas lalo pong lumuluba ang ating kalagayan at maraming namamatay. Maraming nasisirang buhay. All right. At ang NPA noon ay hindi talaga sa ideology na po na sa sentro ang kanilang gawain. Kung hindi, sabi mo nga po, meron kayong pangkikidnap na dyan. In other words, crimes against people, crimes against the state, nagagawa na po ng NPA. Parang ganon. Tama po kayo. Tama? Tama po yung observation ninyo, Tatay Ben. So that led you to change your mind from the Opo. ideological cadre na iniisip po ninyo noon, mabago ninyo ang sistema ng gobyerno. Hindi nangyayari yan sa katagalan ng panahon, naisipan po ninyo na, teka muna, sandali lang kamo. Yung bang, magpahinga muna kaya tayo. Parang ganon. Eric, is that correct? Tama po. Ganon po ang nangyari nga. My conscience created some stress and created some doubt sa loob ng damdamin at isipan ko. Mhm. Kasi wala naman ibang nasisira na buhay kapwa Pilipino eh. Correct. And Oo. sa katagalan ng 5 dekada mahigit, kung kami ay magtatagumpay, ay dapat niyakap na kami Mhm. ng mayoriya ng mamamayang Pilipino, ng masang Pilipino na That's sinasabi naming pinaglilingkuran namin. Pero wala eh. Ang paulit-ulit lang na propaganda, paulit-ulit na pag-organize, pag-agitate ng tao, at patuloy lang na pagpukaw at pagmulat. Pero yung level ng pag-angat ng pagtanggap ng taong bayan upang sumama sa adhikain na baguhin ang lipunan sa madugong pamamaraan at marahas na paggamit ng mga armas at karahasan, ay sa tingin ko po hindi katanggap-tanggap sa kultura ng Pilipino Mhm. at sa ating mamamayan. Lalo na wala kaming pinaniniwala ang Diyos, hindi kami kumikilala ng pagrespeto sa karapatan ng mga tao
at hindi kami nag-aalangang kumitil ng buhay o magwasak ng mga properties. Mm. Ang net effect nito, lalong nalulugmok ang bayan natin. Correct. So, ang ideolohiya ay nawawala, ang napapalit ay ang karahasan na lamang at dugo. And so therefore, ang konsensya ng isang ordinaryong tao na dati ay naniniwala sa ideolohiya at mga prinsipyo, unti-unting nawala na rin sa puso at damdamin ko at ng asawa ko. And Alright. normal at natural ito na nangyayari sa mga kadre na kagaya ko rin na tumagal na mahigit 2 dekada sa loob ng CPP, NPA, NDF. Eric, hindi ba naging mahirap sa iyo na bumalik sa talikuran ng CPP, NPA? Naging mahirap po in the sense na hindi ko po matanggap na matatalo pala yung paniniwala ko Mhm. ng katotohanan na hindi ko pala kayang baguhin Correct. ang lipunan at gobyerno sa pamamaraang madugo at marahas That's right. gamit ang ideolohiyang banyaga. Sino ang Number one naging yun. katulong mo sa pagbabalik loob? Ang aking asawa mismo ang naging courage sa akin na magtiwala na may pag-asa pa muli at may buhay pa sa pagbabalik sa komunidad at sa aming pamilya. So you And live mula with doon, your family now? Magkasama na kayo ng iyong pamilya? sa ngayon hindi na muli kasi lumantad ako. Ang gawain ko kasi nang bumalik ako ay nasa intelligence nasa gawaing paniktik. Okay. Ang nakaugnay po sa akin ay Army Intelligence. Isang elite unit ng Army Intelligence. Kasi ang gawain ko rin noon nang nasa NPA National Command ako ay nasa Unit Intelligence National ako ng NPA din. Mhm. So marami akong nakahalubilo ng mga intelligence officers din at mga intelligence operatives. Kaya nagtago muna ako at nagpalamig sa isang lugar na literally ay malamig Mhm. dito sa southern part ng ating bayan. At naugnayan ako through sa aking pamilya din, sa pinsan ko na may kaklase na intelligence officer. Hinanap ako, nagkaroon ng pag-uusap. So for the last 10 years, bago po ako lumantad sa Senado kasama ng mga matataas ding kadre galing Mindanao at ibang bahagi ng Luzon, I was already an operative of the government doing counterintelligence and intelligence operations na hindi dapat ako malantad. So balit sinunog po ako ng mga kasama ko nang ako po ay nakuha na ng isang Zoom conference shot na nagsasalita ako tungkol sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Mhm. And then nang ako po ay nabigyan ng biglaang interview ni General Parlade sa isang radio station, na-identify ako ng mga dati kong kasama kaya sinunog nila ako. Okay. Anong trabaho mo ngayon, Eric? Ito, I am the focal person for advocacy, research, and information campaign sa pagtulong na mapalakas ang information drive ng national government sa pamamagitan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So ako po ay research consultant on counterinsurgency sa bahagi po ng ating National Task Force. And you are with your family already? Kasama mo na sila? Hindi, malayo po sila nasa Visayas sila. Naka-base po ako sa National Capital Region and there is now a higher risk of security attack against me kapag ako po'y lumantad basta-basta, lalo na sa Visayas area, we are familiar sa aking mga operatiba ng NPA that will assassinate me. We are now subject for assassination and liquidation. Hindi man yan sinasabi pero alam namin ang mangyayari at gagawin yun. Ang kalaban mo, mga dati mong mga kapatid sa sa organisasyon. Tama po. So napakahirap pa rin ho yun. At talagang, people like you talagang may paninindigan yan. Hindi may ikakaila, Eric. You have chosen a new life for yourself. Sana po ay mapanindigan mo na yan at makatulong ka rin sa ating gobyerno sa ngayon kasi ang NPA CPP today meron pong nangyaring hindi maganda, gumagamit pa ng landmine or IED. I think this is very, very harmful. Hindi po dapat pinahihintulutan ng mga ito. Pero sa tingin mo ba nung panahon na nandun ka, meron na ako kayo nito? Ginagamit naman talaga po yan. Bagamat alam namin na yan ay nakakasira ng katawan ng target at pwede ring tamaan ng mga civilian, dahil ginajustify namin yan sa loob ng CPP, NPA, NDF na kunwari ay hindi sakop ang mga command detonated,
or switch detonated na mga bomba sa Protocol 1 and 2 ng Geneva Convention at Ottawa Convention on the Prohibition of Landmine. Pero sa totoo lang, mali po na paniniwala at mali na justification yun, pangbabaluktot yun. Kasi whatever bomb or explosive ang gagamitin mo, talagang pwedeng ma-decapitate at ma-maim o mahati o mawasak ang Correct. katawan ng tao. At walang pipiliin na target yan, kahit switch yan. Kapag may dumaan na sibilyan, pwedeng mamatay. Yan ang nangyari sa Masbate. Yan din ang Mhm. Okay. Wait lamang po mga kabayan. Globe ang gamit po namin. 10 minutes. Normal po sa Globe yan kanya. Babalik po yan. Babalik po ang pakikipagpanayam po natin kay Eric. Eric, nandiyan ka na? Alright. Okay, Eric? yes po, sir. Yes, Ang sige. hindi ko pong sabihin, Hmm. tama po yung observation ninyo kanina na hindi po pinapahintulutan sa mga taong pamamaraan at batas sa pakikipagdigma at pakikipagtunggali ang paggamit ng mga landmine. Be it pressure detonated or switch or command detonated, ang impact po niyan ay nawawasak ang katawan ng mga Correct. tao, ang target, at pwedeng matamaan po ang mga sibilyan talaga. Tama yung observation ninyo. Kung kaya po, kailangan ipagbawal na yan at itigil na ng CPT-NDF at dapat na nilang ibaba ang armas nila. Alright. Because walang patutunguhan po itong ginagawa nilang tinatawag na pakikidigmang gerilya at ang digmaang bayan or people's war. Mabuti sana kung ang kalaban natin ay dayuhang mananakop o mga Tama. kolonyalistang puwersa sa panahon ng lumang panahon sa kasaysayan. Pero Eric? hindi na eh. Oo nga. Ang nakapatay natin kapwa Pilipino, ang nasisira ay kapwa kabataan. That's right. At ang mas matindi nito, mga maraming sibilyan na nadadamay na Tatay Ben sa mga walang katuturan at walang saysay na patutunguhang marahas at madugo na paggamit ng armas para pabagsakin ng gobyerno natin. Alright. Eric, final question po ito. But of course, sa susunod nating interview siguro, mas lalawakan pa po natin ito. Pero for the meantime, ito ang question ko sa iyo, final for tonight. Sa tingin mo ba, Eric, ang gobyerno natin ngayon, masasabi mo talagang dapat suportahan na po ng bawat Pilipino sapagkat ginagawa po niya ang dapat po niyang gawin sa ating mga kapwa Pilipino in terms of governance. Ano masasabi mo ngayon? Tama po kayo, Tatay Ben. First time po namin in my experience na mahigit 2 dekada sa CPP, NPA, NDF, first time namin nakakita ng ganito ka-komprehensibo at ka-decisive, no? Ang political dispensation sa ilalim ng Pangulong Duterte. I am not a Duterte fan, neither an apologist for this government. I am speaking objectively. Kapag nagtuloy-tuloy ang ganitong perspective and approach, where the whole of government are being mobilized and the whole of nation are being enjoined to participate on the ground of common unity to advance good governance, upang tunggaliin at supilin ang terorismo at karahasan na ipinapakalat ng CPP, NPA, NDF. Hindi malayo po na matatapos natin ang matagumpay ang 5 dekadang mahigit na communist terrorist insurgency sa ating bayan. Tama po kayo. Ang decisive factor po sa effort ng gobyernong ito at sa pagtatagumpay laban sa CPP, NPA, NDF ay ang taong bayan. And with the support of the people by the side of the government right now, at gobyerno na may paninindigan sa pagpapatupad ng pag-iral ng batas at hindi kayang tinagin ng panggugulat ng mga corporate mainstream media na kinokontrol ng oligarkiya at malalaking negosyante noon, with the kind of government that we have and the strong political leadership that we can have, tama lang po na ang whole of government approach at ang whole of nation participation as the ground mission to implement good governance ang tamang approach para madurog na natin ng tagumpay at maging matagumpay tayo sa CPP, NPA, NDF. The people deserve to stand and support the government no matter how imperfect the president may be. But the framework and mission approach laid down through the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict and the political leadership of this dispensation, nasa tamang landas po tayo sa pagtugon Alright. sa 5 dekadang nagpapahirap sa atin na evils and scourge of communist terrorism. Alright. Eric, thank you very much. Very well Maraming said. salamat, maraming salamat, Your Honor, and mabuhay po kayo at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat and thank you very much kay Mel, ha? Mel, alright, thank you very much. Thank you po. Okay, thank you very much. Magandang gabi po. Ayan. Malaman
ang mga naging usapan namin ni Mr. Eric Almendras is now with the NTF LCAC. No? Unfortunately, he's not with his family yet. No? Kaya lang, ito po ang malungkot sa lahat. Hindi pa siya nakaka-feeling ng kanyang sariling pamilya because of the dangers and the security to his life. So anyway, there will be more mga instances when we shall have more conversations with Mr. Eric Altamirano, no? Almendras, Mr. Eric Almendras. Meron pa tayong mga gagawing pagpanayam po sa kanya. All right? So thank you very much, Eric. And Mel Rodelio Militante. Maraming salamat, partner. Alright ho, mga kabayan, meron pa tayong ilang minutong nalalabi. Pwede pa yung isang ola ho natin. At in the meantime, Christopher De Vera is watching. Ma'am Mercy Ong, Kuya Ben, malapit na tayo matapos. Mag-good night na po ako sa inyo. Ni Madam Lynn, ingat po kayo palagi. Miss ko po kayo, gusto ko po ma-share sa inyo ni Madam tungkol sa problema ko. Alam niyo po yun ni Madam. Alright. Darating ho tayo dyan, Ma'am Mercy. Ganon din po si Ma'am Ravenna, still watching. Okay? Wilma Zamora, good evening po, Tata Ben. Kumusta po? Nakahabol pa po ako. God bless po. Ganon din si Jomay Maymar. Magandang gabi po, Sir Ben. Si Manong Ambil Norberto Paipon is also watching. Okay? Approven. So, yan po mga kabayan ang mga nakikinig at nanunood sa ating programa. Si Marie sa Ola ay nasa linya na po natin. Marie, magandang gabi. Good evening po, Tata Ben. Hi, good evening. Saan ka tumatawag, Marie? Po? Saan ka tumatawag? Anong Luzon? Ano? Probinsya? Dito po, sa cellphone po, Tata Ben. Tapos ako po yung sa inyo dito. Naka-watch po ako sa laptop. Naka-laptop po kayo. Pero anong province po niyo? Anong probinsya? Dito po ako sa Batangas ngayon, Tata Ben. Sa Batangas, okay. Apo. Marie, paano ka napasok dito sa Ola-Ola na ito? Nakautag ka? Noong pong opo, balik po ang nangyari po kasi noon ay kailangan po talaga, Tata Ben, dahil na-hospital ang tatay ko. Mm-hmm. So, nung time po kasi na yun, nung una, mga medicines, kasi talagang yun ang pinaka-priority kong tatay ko, Tata Ben, yun na lang ang meron akong magulang eh. Mm-hmm. Tapos, ang ginagawa ko, Tata Ben, basta pagka naman po may pera ako, bayad agad ako, Tata Ben. Kumbaga, maganda naman ang ko sa kanila, record ko. Ngayon po, yung pinakamalala kasing ginawa nung isang Ola agent po, ang ginawa po niya, dahil nga po 2 days delay pa lang naman po ko, Tata Ben. Ako naman po ay gumagawa ng paraan para makabayad agad. Dahil lang akin naman po, dahil naman na inutang ko kahit mataas ang interest, dahil napakinabangan ko naman po, at na itulong ko sa tatay ko, parang nakikiusap po ko sa kanila. Kaya lang po, Tata Ben, ang nangyari, talagang pinagmumura ako. Kung ano-anong mga sinabi. Salbahe Opo, talagang po sinabi mo, putang ina mo, ganyan, magbayad ka, ganyan po. Ngayon po, syempre ako, Tata Ben, stress ako. Tapos po, sinawagan ko yung mga ibang contacts ko. E di, ang ginawa ko na lang po, parang inoff ko po lahat ng contacts para sa aking cellphone para po hindi niya makontak din yung iba. So yung mga reference ko lang po, yun lang po yung contact niya. Tapos after po noon, hindi pa po siya nakontento. Nag-email po, nag-message po siya sa FB page ng aking pinagtatrabahuhan. Buti na lang po, at kaibigan ko yung may hawak nung FB page na yon. So na-address po niya agad yung concern. Dahil nag-comment daw po dun sa page po eh. Tapos po, after no, nag-email pa po siya sa akin. Tapos pinakita niya yung mukha ko. Tapos sabi niya sa akin, magbayad ka. Sabi ganun, kung hindi, sabi niya, ipopost ko sa barangay ninyo, ipapahiya kitang hayop ka. Nagaganon po ako. Tapos may mga iba pong death threats pa. Ang mahirap po kasi sa kanila, Tata Ben, ang hirap po kasi i-determine yung mga number. Dahil hindi naman po sila nagpapakilala eh. Oo nga. Sabi ko, wala silang mukha. Opo. Sabi ko, yung isa po, yung ginamit po pala sa FB page, dami account. Ang sabi ko naman,
ako ay willing makipag-coordinate sa inyo. Ang problema, sabi ko, kung binabastos niyo na ako, sinaharas niyo ako, ay teka lang, parang ano na hindi na tama. Sabi ko ganun po. Eh di yun po, thank you po ako kay Sir Perfecto at kay Ma'am Angel na talagang gabay na gabay po ako kung ano ang dapat gawin, pagkayaan na, ganyan. Tapos nagtanong din po ako sa debt consulting international po dun sa yung may sinuggest din po. Ang sabi naman sa akin, pabayaan mo na ma'am, wag mo naman i-ignore mo na muna, explain mo na lang yung mga side mo sa mga chinachat nila, sabi ganun. Kasi sabi niya, the more na nare-replyan mo ang mga yan, the more na nati-trigger sila. Oo nga, Na oo nga. naging aggressive sila. Sabi Para ko, mga robot so, na yan eh. pabayaan mo sila. Opo. Tapos po, di ang ginawa ko na po, dahil nasa-stress yung tatay ko, kasi po, na ano ko din yung reference niya, sabi ko na sa kanya, huwag mo nang isipin, kasi parang sinisisip po kasi ng tatay ko yung sarili niya, kung bakit Oo. siya, Nalulungkot siya, sabi ko, di ba? sabi ko po, bayaan mo na, sabi ko, babayaran ko sila, maghintay sila, pero pagka ganyan sila, parang nakakawalang ganong bayaran, sabi ko, kasi pagkatapos ko nilang burahin, sasabihin nila sa'yo, at saka ipahiya, tapos sasabihin nila sa'yo na, bayaran mo kahit principal lang. Sabi ko, nakikiusnaw ko talaga ako na sila ay maghintay. Kasi po talaga, sasabi, walang hiya ko talaga ng mga words na ginagamit. Okay, Yun sige. po. Anyway, Mary, Apa, magkano ang nautang mo talaga? bali po tatabi. Sa ngayon, magkano Yung- hindi mo nabayaran? Bali po tatabin kasi dahil tapal-tapal na po kasi so lumaki po sila. Pero yung iba po kasi tatabin, nasa mga 3,000 lang, gano'n. Ngayon po, yung iba po kasi, binabayaran ko na po. Kaya lang po, bakit parang mo pagbabayaran nga po tatabi? minumura ka na eh. nagte-text pa rin. May nagte-text pa din po na hindi mo pa rin bayad, ganyan, ganyan. Sabi ko, teka lang kumabay sila, kaya naiinis na ako tatabin. Kasi iba-ibang number ang nagte-text. Oo, at Parang saka, sabi ko, ano ba talaga? Dinlock niya ba yung account ko o hindi? so, hindi ba yun po. sinasabi sa iyo kung magkaano talaga yung actual Opo. account mo? Wala? Opo, hindi po nila sinasabi kung Ay, ano loko sila, sila. kung ano po silang company. Kaya sabi ko po, adiyan tanong ko lagi ganito, anong company niyo po? Tapos biglang mura na po agad yung text. Ay, Sasabihin. nako talaga. Okay, Sabi ko, ganito, okay, okay. ganito. Kasi wala na tayong oras, ano? Ganito, nag-file ka na ba ng kaso sa kanila? Opo. Anong bali po, payo ni nag- Perfecto? sabi po ay mag-email po dun sa mga sumusunod na binigay po ng mga emails. Okay. So, bali po, nakapag na po ako sa PNP, Mm. di na po sila na antabayanan po, binigyan po ako ng parang pinaka-ticket number. Tapos po ay, dahil nag-lockdown lang po dito sa yung NBI ng Batangas dahil nga po merong nagka-COVID. So, ang ginawa ko po Na-COVID ay, pala sila, ha? opo, ngayon po sila ay, ang ginawa po ay nag-email na din ako sa kanila para po Good. sure, kasi may mga death threats po. Mm. Di para sure din po na safe po at meron po Correct. ang email. Pati po yung mga screenshots po ng mga text at mga emails ay sinend ko na din po sa Sige, kanila very para good. alam po nila. Very good. At makipag-coordinate ka at talagang yung bang try to follow up what you have sent Apa. to the NBI or the Philippine National Police. That way, alam Opo. nila nakasubaybay tayo. Okay? Opo, opo, opo. Sige. So, thank you very Salamat much, ha? Marie, maraming salamat. Sabihin sa tatay na stay safe, ha? Opo, salamat po, Oho. Tata Ben. Thank you very much. Good Opo. evening. Good night. Good Good night. evening po. All right. Nice po. Si Marie po sa OLA. Mabuti na lamang talagang pagka kinakausap po natin sila, parang meron na rin ngiti sa kanilang mga labi at nabawas-bawasan po ang mga stress nila nung araw. Talagang naiiyak-iyak na nga po ang mga ito. So maraming salamat sapagkat I think maganda ho ang mga ginagawang pagpayo at pagsusubaybay ng ating kasama si Mr. Perfecto T. Bordalio. Padre, mabuti na lang nakakangiti na yung mga all of victims natin. So patuloy natin susubaybayan ang kanilang mga problema. Tutulungan natin sila sa abot ng ating mga makakaya. Nanonood po si Jerry Arroyo Acuno pero magtatapos na po ang Your Honor Please kanya Padre. Panonoorin ko na lang yung programa mo sa darating na Sabado. Anong oras? 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Okay? Yan po si Mr. Jerry Arroyo Acuno. Subaybayan po ninyo sa Sabado po yan. Itong darating na Sabado.
magsisimula na rin po siya sa ating Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at mga nagbumati po sa atin. Napakarami po ninyo. Thank you very much. Magkikita-kita tayo muli bukas alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. And right now, pagkatapos po natin, si Mr. Doy Del Castillo na po ang susunod. Huwag po kayong aalis sapagkat kapakipakinabang din po ang kanyang programa. So, Tata Ben Pipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat.